Okay, praise God. At sa gabing ito ay tayo po ay magsimula na sa ating pong Bible study. At nais ko muna kayong dalhin sa aklat ng John chapter 8 verse 39 to 47. Ito yung tagpo na kung saan yung mga Hudyo ay nakikipag-argue sa ating Panginoon. At mismo dito po sa tagpong ito ay sila po ay nirebuke ng ating Panginoon sa Kristo. At ito yung ating pong itatakel sa gabing ito. Okay, sa John chapter 8 verse 39 to 47. Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kaniyang ginawa," ani Jesus. "Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin, gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham." Verse 41, "Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginagawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas," tugon nila. "Ang Diyos ang aming ama." Verse 42, sinabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Sapagkat hindi ninyo matanggap ang inaaral ko. Ang diablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao na sa simula pa at kalaban ng katotohanan, at di matatagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan. Kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ngunit ang sinasabi ko'y ang katotohanan, kaya hindi ninyo ako pinaniniwalaan. Sino sa inyo ang makapagsasabi nagkasala ako kung katotohanan ang sinasabi ko? Bakit di ninyo ako pinaniniwalaan? Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi ninyo pinakikinggan ang salita ng Diyos." Okay? Dito sa tagpong ito sa John chapter 8 verse 39 to 47 ay yung mga Hudyo ay ipinagmamalaki nila na sila ay lahi at ang ama nila ay si Abraham. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanila, kung talagang si Abraham ang inyong ama, dapat tinutularan ninyo si Abraham. Kaya sabi ng Panginoon, "Ngunit bakit nyo ako pinagsisikapang patayin?" Sabi ng Panginoon sa Kristo, "Gayong ang sinasabi ko lamang ay katotohanan." Kasi ayaw nilang tanggapin yung mga aral at sinasabi ng ating Panginoon. At ang sabi pa ng mga Hudyo, "Ang Diyos ang aming ama," sabi nung mga Hudyo. At dito makikita natin dito na talagang nirebuke sila ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kung ang Diyos ang inyong ama, bakit ayaw niyong maniwala sa akin? Bakit lagi niyo akong gustong patayin? Sabi ng ating Panginoon sa Kristo sa kanya. Sabi ng Panginoon, ang diablo ang inyong ama, sapagkat ang diablo ay ama ng kasinungalingan. Siya ay mamamatay tao. Kaya mas tumindi po yung naging argumento sa tagpong ito. Kaya lalong nagalit yung mga Hudyo sa ating Panginoon. Kaya dito makikita natin dito na talagang sinabi ng Panginoon, itong mga Hudyong ito na ayaw maniwala kay Jesus, ayaw maniwala sa kanyang ibinabahagi, ayaw maniwala sa kanyang mga aral, ay nagpapakilala na sila ay anak ng Diyos at ama nila ang Diyos at galing sila sa lahi ni Abraham, pero sila ay sinasalungat ng ating Panginoon ng buong tapang. At dito'y makita natin, tuwirang sinabi ng ating Panginoon, ang diablo ang inyong ama, sapagkat ang diablo ang siyang ama ng kasinungalingan. Kaya dito'y makita natin dito na meron palang mga tao na ang diablo ang kanilang ama. Hindi pala lahat ng tao ay anak ng Diyos. Kaya ang ating pag-aaralan ngayon ay aking pong pinamagatan, How We Become Children of God. Paano nga ba tayo magiging anak ng Diyos? Napakahalaga po na malaman ng bawat isa po sa atin kung paano tayo magiging mga anak ng Diyos. Sapagkat
tuwirang sinabi ng Panginoon na hindi lahat ng tao kahit mayroong relihiyon ay anak ng Diyos. Ito pong mga Hudyong ito sa kanyang kapanahunan ay merong kinakaanibang relihiyon. Merong mga aral na tinanggap mula sa lumang tipan na kanila pong ipinamumuhay at sinusunod. Pero tuwirang sinabi ng Panginoon Kristo na sila ay hindi anak ng Diyos. Hindi sila tunay na galing sa lahi ni Abraham sapagkat sila ay mga ayaw sumunod sa ipinapangaral ng ating Panginoon. Sila'y, ang kanilang ama ay walang iba kundi ang dyablo. Kaya atin ngayong linawin, paano nga ba magiging mga anak ng Diyos? How we become children of God. Sapagkat napakahalaga na talagang matiyak po ng bawat isang tao kung sino ba talaga ang kanyang ama. Sapagkat napakahirap ng isang tao ay masyadong aktibo, masyadong panatiko, siya'y masyadong talagang nakasubsob sa relihiyon, pero nakalulungkot, hindi pala siya ay anak ng Diyos. Kaya nang sinabi ng Panginoon, ang dyablo ang inyong ama sa mga Hudyo during that time. Kaya sa gabing ito, ating talakayin, paano nga ba maging anak ng Diyos? Okay, number 1, para tayo maging anak ng Diyos, we became children of God through the grace of God. Tayo po'y mga magiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. By the grace of God. Hindi lang dahil tayo ay may ginagawa, hindi lang dahil sa ating sariling pagsusumikap. Ang pagiging anak ng Diyos ay through the grace of God. In the book of Ephesians chapter 1, verse 5 to 6, ito pong sinasabi ng Biblia, pinili niya tayo upang maging anak sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Verse 6, sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya pala magiging anak ng Diyos ang bawat isang tao ay sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob. By the grace of God. Sa pamamagitan ng kanyang pagpili, sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob through His Son, Jesus Christ. Kaya ito po yung napakaliwanag na talagang unang-una talagang napakahalaga na maunawa ng isang tao para siya'y maging anak ng Diyos, dapat pinili siya. Kahit tayo po'y namuhay na makasalanan, hindi po tayo karapat-dapat na maging anak ng Diyos, pero pinili tayo sa karamihan. Pinili tayo mula sa lusak ng karumihan kasalanan. Yun po yung tinatawag na grace, kagandahang loob ng Diyos. Hindi tayo naging anak ng Diyos dahil tayo ay gumawa muna ng mabuti. Naging anak tayo ng Diyos sapagkat pinili tayo, andun yung kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Not by religions, not by works, by the grace of God. Kaya tayo naging anak ng Diyos. Kaya tama po yung ating tinatahak. Tama po yung landas na ating pong nilalakaran, mga kapatid. Sapagkat, kaya po tayo nagkaroon ng tamang pagkaunawa. Magmula po nung tayo ay nakapakinig. Tayo po ay nakapag-aral. Not about religion, but about Jesus Christ. Ito po yung lagi kong itinuturo sa inyo. Even po sa mga Bible study, sa ating YouTube channel, sa ating pong church, lagi po tayong nakapokus doon po sa kaluwalhatian, karangalan, kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Like po nung message nung linggo, the power of the Lord Gospel. Ating pong tinalakay yung kapangyarihan ng mabuting balita patungkol kay Kristo. Sapagkat
sa pamamagitan po ng mabuting balita patungkol kay Kristo, kapag ito po'y naunawan at naintindihan, dito po magkakaroon ng tunay na kaalaman, tunay na kaligtasan ang maraming tao. At ngayon po, para po tayo maging anak ng Diyos, hindi po maging anak ng dyablo, ay sa pamamagitan pa rin po ng ating Panginoon Kristo, ay pinili tayo. Tayo po'y kinahabagan ng Diyos. Kung hindi po tayo kinahabagan ng Diyos, maaari ngayong gabi po ay wala po ngayon tayo sa lugar na ito at hindi po tayo nagtitipon-tipon at nag-aaral ng salita ng Diyos at nakapokus sa mabuting balita patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Napakapalad po natin sapagkat maraming tao ay kung ano-ano po ang pinagkakaabalahan. Maraming tao po ay kung ano-ano po ang pinagkakahumalingan. Nahuhumaling sa maraming bagay. Pero salamat sa ating pong mga buhay sapagkat narito po tayo. Narito po tayo ngayong gabi. Nagpapatuloy, nag-aaral, nagpapakalalim sapagkat para pala tayo maging anak ng Diyos by the grace of God through our Lord Jesus Christ. Amen. Kaya napakasarap po na tayo po ay pinili. Tayo po ay maging kabilang sa royal family na walang iba kundi tayo maging anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng Kanyang kagandahang loob. Second point, paano nga ba tayo magiging mga anak ng Diyos? We became children of God through our faith in Christ. Hindi tayo magiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating maling mga paniniwala patungkol sa ating mga kinagisnan na mga relihiyon. Hindi tayo magiging anak ng Diyos. Hindi tayo magiging pamilya ng Diyos kung tayo magpapatuloy lamang sa mga maling mga turo na ating pong tinanggap. Tayo po ay magiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Kaya ito pong mga Hudyong ito na ipinagmamalaki nila na sila ay nagmula sa lahi ni Abraham. Ipinagmamalaki nila ang kanilang ama ay ang Diyos. Pero sabi nga ng Panginoon, kung talagang kayo anak ng Diyos, dapat naniniwala kayo sa mga aral ko. Pero hindi. Ayaw niyong paniwalaan yung mga aral ko. Wala akong tinuturo na mula sa akin. Ang aking itinuturo, sabi ng Panginoon, ay mula sa aking Ama. Pero ayaw niyo akong paniwalaan. Sa kabila nun, gusto niyo po akong patayin, sabi ng Panginoon. Kaya ang dyablo ang inyong ama. Sapagkat ang inyong amang dyablo ay mamamatay tao sa pasimula pa lamang. Napakabigat po nun na tinuran po ng ating Panginoon. Na nagpupumilit po itong mga taong ito na may relihiyon, itong mga Hudyong ito that time na sila ang kanilang ama ay ang Diyos, pero tinutuwid sila ng Panginoon, nire-review sila ng Panginoon, hindi ang Diyos ang tunay ninyong ama. Kahit kayo masugid na tagasunod ng kautusan ni Moises, kayong mga Hudyo, pero habang hindi kayo maniniwala sa akin, hindi kayo kahit kailanman magiging anak ng Diyos. Because we became children of God through our faith in Christ. Ano ang sabi po ng John chapter 1 verse 12 to 13? Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Napakaliwanag po ang sinasabi ng Biblia sa Juan chapter 1 verse 12. Ang lahat ng tumanggap at sumampalataya kay Jesus ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya magiging anak lamang po ng Diyos ang isang tao, not by religion, not by good works only. Magiging anak ng Diyos ang bawat isang tao, dapat tanggapin niya, kilanlin niya, sampalatayanan niya muna ang ating Panginoong Hesukristo. At ito po ang sinasabi ko po sa inyo. Kaya po tayo ngayon, iba na po yung ating journey. Iba na po yung landas na ating tinatahak. Bakit? Sapagkat tayo po ngayon ay nakakilala
tumanggap at nanalig sa ating Panginoon Kristo. Hindi na po tayo nakadepende sa relihiyon, sa mga kautusan na ating pong mga tinanggap nung araw. Tayo po ngayon nakapokus na po sa pananampalataya at pananalig at pagtanggap sa ating Panginoon Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At ang binabanggit ng Bible, ang lahat ng tumanggap at nanalig kay Kristo ay pinagkalooban, binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Napakaliwanag po. Kaya sabi sa verse 13, sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Naging anak ng Diyos ang bawat isang tao dahil ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Ibinukas ng Diyos ang mga isipan ng bawat isa po sa atin dating sarado, nakakandado, nakatanikala sa mga maling mga aral. At ibinukas ng Diyos ang ating mga isipan sa pamamagitan ng mabuting balita na ating pong napakinggan, na ating pong tinanggap na mga aral patungkol kay Kristo. Kaya ngayon po tayo ay naging mga anak ng Diyos. Amen. Praise God. Kaya po, napakapalad po ng bawat isa pong tao na nakapakinig ng mabuting balita at magkatapos na makapakinig ng mabuting balita, the spirit of understanding ay naranasan niya. Nabuksan ang isip at damdamin niya at tinanggap niya ang Panginoon, Hari Tagapagligtas. Ito pong ating mensaheng ito ay ma-upload sa YouTube channel natin. Ito po yung isang purpose kung bakit ito po ay ina-upload natin sapagkat worldwide ang inaabot ng ating YouTube channel. Umaabot sa iba't ibang panig ng mundo. At yung ating mga kababayan na nasa iba't ibang panig ng mundo ay malaki po ang possibility na matapos silang mapakinggan ang aral na ito, na personal nyo pong napakinggan, ito po ay po pwedeng mapakinggan ng milyong-milyong kababayan natin na nasa lahat ng sulok ng daigdig para sila rin po ay maging anak ng Diyos. Amen. Kaya sabi po dun sa Galatians chapter 3 verse 26, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya po nagiging anak ng Diyos through faith. Kaya ang lahat ng taong tumanggap at nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, according the book of Galatians chapter 3 verse 26, ay nagiging anak ng Diyos. Kaya ito po ang ikalawa na para po maging anak ng Diyos ang isang tao, dapat po niyang kilanlin, sampalatayanan, tanggapin ng totoo sa kanyang buhay, sa kanyang sarili, ang Panginoong Hesukristo. Hindi po dahil po sa relihiyon, kundi dahil po sa ating totoong paniniwala, pananalig at pagtanggap sa ating Panginoon. Doon po ay magkakaroon tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen. Okay. Ikatlo, we can call God our Father. Matapos po tayong tumanggap at manalig, matapos po tayong makapakinig ng mabuting balita, tayo po ngayon ay makatatawag na po ng Ama sa ating Diyos na nasa langit na hindi nakikita. Meron na po tayong karapatang tumawag. Dati po kasi walang karapatang tumawag ng Ama ang isang tao habang hindi niya kinikilala ang Panginoong Hesukristo. Habang hindi niya tinatanggap na si Jesus ay kanyang Panginoon at tagapagligtas. Habang hindi siya nananampalataya kay Kristo, hindi siya kahit kailan po pwedeng tumawag ng Ama. Ang makatatawag lang po ng Ama or Father sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat ay ang mga taong tunay na kumilala at sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang sabi ng Matthew 6:9? Ganito kayo mananalangin. Ito po yung turo ng ating Panginoong Hesukristo that time sa kanyang mga unang mga alagad at nanampalataya sa kanya. Tinuruan niya kung paano sila mananalangin. Sabi po ng Panginoon, ganito kayo mananalangin.
Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Ito po yung kauna-unahan na word na itinuro niya. Sa Matthew chapter 6, ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit. Yung tatawagan yung Diyos, yung inyong kakausaping Diyos na may pananampalataya ay wala sa lupa, wala sa eskaparate, wala sa aparador. Nasaan po? Nasa langit. Kaya lang po, niligaw tayo ng mga Kastila. Sa panahon ni Magellan, iniligaw tayo. Ito ang history ng ating bansa. Dinala po sa atin ang isang pananampalataya na mula po sa mga Kastila. Dala po ni Magellan. Napakarami pong mga ninuno at ating pong mga mahal sa buhay ang nadaya at pati po tayo kabilang doon. Pero ang turo po ng Panginoon, ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit. Ano sinunod niya? Sambahin nawa ang iyong pangalan. Ang pinapasamba sa atin bilang tayo ay merong ama na hindi nakikita nasa langit ay yung pangalan ng Diyos. Pero nakalulungkot, ang sinamba po ng ating mga ninuno at ng ating mga magulang ay hindi po ang pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, kundi po yung mga bagay na nakikita. Kaya ang napakalaki pong pagkakamali ang itinuro sa atin ng mga Kastila na dinala po ni Magellan sa ating bansa. Napakalaki pong pagkakamali na paniniwala. Dito po makikita po natin na ang ating pong dapat kinakausap, ang ating pong dapat, every time dapat po tayo mananalangin, ay yung Ama na nasa langit na hindi nakikita. Pero napakarami pong lumuluhod, napakarami pong nagsa-signs of the cross, pero may kaharap po na kung ano-ano sa kanyang harapan. Ito yung kanyang niluluhuran, binibigyan pa ng kandila, ng bulaklak, ng pagkain. Pero ang sabi ng Panginoon, ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Ito po yung tamang aral na ayon po sa kalooban ng Diyos. Kaya bilang ikaw at tayo ay anak ng Diyos, dapat tama po ang ating pong way of worship and prayer and communication sa Diyos. Tama. Hindi po pwedeng maging mali. Kahit magpalahaw pa tayo ng kaiiyak, kapag yung ating kinakausap ay hindi yung Ama sa langit at meron kang ibang pinagtutuunan sa iyong harapan, meron kang ibang pinagluluhuran, hindi po yan makiging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos at hindi kahit kailanman tayo ituturing na anak ng Diyos sapagkat ang gusto ng Diyos kapag tayo dumadalangin direkta doon ang ating kaisipan na nasa langit ang ating Ama at ang ating wino-worship, ang ating sinasamba ay ang banal na pangalan ng ating Amang nasa langit. Through our Lord Jesus Christ. Sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. Roma 8:15, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkup upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Para po tayo maging anak ng Diyos, merong kailangang espiritu na mula sa ating Panginoon ang tayo po'y matanggap. Hindi po pwedeng maging anak ng Diyos ang isang tao na wala pong tinatanggap na espiritu na mula sa ating Panginoon. Yan po yung sealed. Yan po yung trademark. Ang tunay pong mga anak ng Diyos ay may espiritong mula sa Panginoon na lumulukob sa Kanya. Kaya lang po maraming tao, ibang espiritu po ang lumulukob. Hindi po espiritu mula sa Panginoon. Espiritu po ng kakaiba na laman ng kadiliman ang lumulukob sa isang tao. Kaya po yung taong ito'y nagiging rebelde,
nagiging pasaway sapagkat ang espiritong nasa kanya ay hindi espiritong mula sa Panginoon, kundi espiritong mula sa dyablo. Amen. Kaya doon po lumalabas, totoo po ang sinabi ng Panginoon. Ang inyong ama, sabi ng Panginoon sa mga Hudyo, ay ang inyong amang dyablo. Sapagkat sa pasimula pa lang ang inyong amang dyablo ay mamamatay tao na. Kaya ako gusto nyo kong patayin, sabi po ng Panginoon. Kung ano ang ginagawa ni Satanas, ang dyablo, ay yan din ang inyong ginagawa. Siya ay ama ng kasinungalingan. Kayo ay namumuhay sa kasinungalingan. Kaya makikita po natin, mayroon dalawang klase na ama. Dito po ang mga tao. Kundi ang amang dyablo, na yun ang kanilang sinusunod, o ang ama na nasa langit. Kaya po ang mga tao na talagang anak ng Diyos, siya po'y puspos ng Espiritu ng ating Panginoon. Kaya makikita po sa kanya yung kakaibang way of living niya kapag siya po talaga ay totoong puspos ng Espiritu ng ating Panginoon. Talagang hahakbang siya, mamumuhay siya talaga ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat ang lumulukob sa kanya ay Espiritu ng Panginoon, hindi Espiritu ng dyablo. Kaya yan po ay magre-reflect po. Hindi po yan maikakaila. Magre-reflect po yan sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, talagang ang magre-reflect sa iyong Espiritu ay Espiritong mula sa Panginoon. And then, ano pa po ang sabi ng Galatia chapter 4 verse 6 to 7? At dahil kayo mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu na kanyang anak sa ating mga puso. Ang liwanag po ng sabi po ng Bible sa Galatia chapter 4 verse 6. Ulitin ko po. Sabi po dito, at dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang kaniyang Espiritu na kanyang anak sa ating mga puso. Dito po pala sa ating mga puso, sa ating mga damdamin, nananahan ang Espiritu na ipinagkaloob sa atin. At ito po'y ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan po ni Kristo. Ang bawat taong tunay na tumanggap, nagpakumbaba, tumalikod sa kasalanan, nagsisi, tatanggap po ng Espiritu. At yung Espiritong iyon mananahan sa puso o damdamin ng bawat isa po sa atin. Kaya yung tao mababago. Magkakaroon ng transformation. Kung dati yung taong iyon talaga ay namumuhay sa kasalanan, napakaraming bisyo, napakasama, punong-puno ng galit, puot, mababago yung damdamin niya. Kasi bakit? Sa kasi ay totoong tinanggap niya si Kristo. Totoong talagang sumunod sa Panginoon at tinanggap niya mula sa ating Diyos sa pamamagitan ni Kristo ang Espiritu na mula sa Panginoon na ngayon po'y nananahan sa ating mga puso. Kaya, hindi po maikakaila. May pagbabagong malaking mangyayari sa bawat isang taong tunay na naging anak ng Diyos. Kaya, hindi po tayo po pwedeng magsinungaling sa harap ng Diyos. Sapagkat makikita po sa atin, pagkatao, kung tunay po tayong mga anak ng Diyos. Sapagkat nananahan na po ang Espiritu sa ating mga puso. Kaya kapag po ang isang tao ay totoong nananahan na po ang Espiritu na mula sa Panginoon, makikita mo yung kanyang karakter, yung kanyang attitude, mamamangha ka, magugulat ka. Wala nang kataasan, wala nang kayabangan, wala nang pagmamapuri, wala nang pagmamalaki, wala na yung pagiging mapalahatol, mapanghusga. Wala na. Kasi bakit? Kasi ang nananahan sa kanya yung Espiritu na mula sa ating Panginoon. Kaya iyan po ang sign at trademark ng isang tunay na mga anak ng Diyos. At yung mga anak ng Diyos na yan, na totoo, yan po ang babalikan ng ating Panginoon. Magkakaroon ng tinatawag na rapture. Kukunin muna ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik yung mga tunay na anak ng Diyos. At kapag nakuha na, mararanasan ng mga maiiwan at ng mga taong makasalanan ng tinatawag na Antichrist o yung tribulation, yung great famine,
Kaya hindi na po mararanasan ng tunay na mga anak ng Diyos yung mararanasang sobrang kahirap at kaguluhan sa mundong ito. Sapagkat irarapture muna ng Panginoon. Kukunin ng Panginoon sa isang kisap mata ang mga tunay na anak ng Diyos. Kaya po yung aral na ito, mga kapatid, yung mensaheng itong pinag-aaralan natin for preparation for Christ's coming. Mga kapatid, nasa middle na po tayo ng end times. Ang end times po, 1 to 10, nandun na po tayo sa 5. At konti na lang po, unti-unti na po, na yung mga signs, yung mga prophecy sa pagbabalik ng Panginoon ay malapit na. Malapit na po. Kapag sabi niya, pag nakapakinig tayo ng mga digmaan, ng mga labanan sa bawat bansa, nagpapasimula na. Pasimula pa lang yan ng kahirapan. Magkakaroon ng kahirapan sa buong mundo. Kapag nagkaroon ng totally talagang World War III, ang bunga niya ay kahirapan, kagutuman. Magkakaroon ng economic crisis worldwide. At kapag nangyari yan, yan na po yung pasimula ng Panginoon ay malapit na po niyang dagitin yung mga totoong anak ng Diyos. Ang tanong, nakakasama ka ba? Sige nga kapatid, tanongin mo yung sarili mo, makakasama ka ba? Kasi pag hindi ka makakasama, maiiwan ka. Mararanasan mo ang tinatawag na Great Tribulation. Kaya po, ito po ang ating pinag-aaralan ngayon. Nawa po, ito po'y tumimo sa ating mga puso't isipan. Patuloy po na tayo po talaga ay tunay na maging anak ng Diyos. Sabi po dito, ginawa kayo ng Diyos sa mga anak at hindi mga alipin, at kung gayon, kayo'y mga tagapagmana niya. Magiging mga tagapagmana po tayo ng kayamanan at kaharian ng ating Panginoon sapagkat tayo po'y itinuturing na mga tunay na anak ng Diyos. Kaya po mga kapatid, magpatuloy tayo ng buong katapatan, magpatuloy tayo ng buong katsiyagaan, wala na pong bibitaw, wala na pong hihinto, wala na pong tatalikod. Alam niyo po mga kapatid, wag po tayong magpapapigil sa mga bagay sa ibabaw ng mundo. Wag po natin masyadong i-focus yung ating mga sarili sa mga bagay sa ibabaw ng mundo na ang magiging bunga masyado mong pinopokus sa mga bagay na yan. Pero nakakalimutan mo ang ating Diyos Ama sa langit, ang ating Panginoon. Sapagkat yung mga bagay na lahat na meron tayo, mga kapatid, kahit kapiraso, wala tayong madadala. Makapagpundar tayo ng daan-daang ektaryang lupa, kapatid, ni isang paso na lupa, wala tayong madadala sa ating patutunguhan. At kung ano man ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin, ang pinakamaganda, gamitin po lahat natin yan ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ayon lang sa ating sariling kagustuhan, sapagkat yan ang gusto ng Panginoon. Kaya, sapagkat ito ang dapat nating maunawaan, dapat mag-focus tayo bilang mga anak ng Diyos. At dahil tayo mga anak ng Diyos, dapat ang focus natin, lagi nating focus na ibalik ang parangal, pasalamat, papuri sa Diyos nating Ama na nasa langit. And then, last point, we have become brothers and sisters of Christ. Tayo po ay naging mga kapatid ng ating Panginoon. Dahil tayo mga naging anak ng Diyos, tayo po'y itinuring na kapatid ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po ang sabi ng Mark chapter 3 verse 34 to 35? Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, ito po yung time na ang Panginoon po'y nangangaral. Nangangaral po siya at merong kumalabit sa kanya. Sabi po nung kumalabit sa kanya, Guro, nandyan po ang inyong mga kapatid at ang inyong magulang. At sabi ng Panginoon dito, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ang aking mga kapatid at aking ina. Nirebuke po niya yung kumalabit sa kanya. Sapagkat habang nangangaral siya, sabi po nung kumalabit sa kanya, Guro, andyan po yung mga kapatid nyo at saka yung nanay nyo. Ang sabi po ng Panginoon, tumingin muna siya sa mga tao sa paligid. At sinabi ng Panginoon, ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, ang siyang tunay kong mga kapatid at ina.
So, meaning to say mga kapatid, kung tayo po'y hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi po tayo ituturing na kapatid ng ating Panginoon. Sapagkat si Kristo ang may sabi, ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Panginoon, ng aking Ama, ang siyang aking tunay na kapatid at ina. Kaya po, ito po ang susi. Kung tunay po talaga tayong anak ng Diyos, kung tunay po talaga natin talagang itinuturing na Ama ang ating Diyos, dapat po ang ating buhay ay laging nakasentro sa pagsunod sa kalooban kung ano ang kalooban at gusto ng Diyos na dapat po nating gawin. Hindi po kung ano yung gusto nating gawin at dumadating po sa point na nakalulungkot, baka puro lang po yung mga bagay na ginagawa natin, ito po'y gusto lang natin. Pero hindi pala ito ang gusto ng Diyos. At sa bandang huli, tayo po'y nawawala ng panahon sa Panginoon. Tayo po ay nawawalan po ng tunay na pagpapahalaga at pagsunod sa Panginoon. Hindi tayo ituturing ng Panginoon na kanyang mga kapatid. Ang ituturing lang ng Panginoong Hesus na kanyang kapatid ay ang mga tunay na sumampalataya sa Kanya na mula sa pasimula hanggang sa dulo ng kanyang buhay ay laging sumusunod sa kalooban ng kanyang Ama. Mararanasan po natin yan sa ating buhay. Lagi pong may dalawang dibisyon sa bawat ating ginagawa sa buhay. Sa bawat ating major decision, lagi pong may dalawang aspeto na lagi po tayong mamimili. Ano ba ang gagawin ko? Itong gusto ko o itong gusto ng Diyos? Ano ba ang aking hahakbangan? Itong gustong-gusto kong gawin o ito yung kalooban ng Diyos? Ganun po lagi minsan ang ating pong personal na may experience habang tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Anumang kalagayan, anumang sitwasyon ng ating buhay, laging merong dalawa tayong pagpipilian. Ito bang ating gagawin na ito? Ito ba talaga ang gusto ng Diyos? O ito lang ang gustong-gusto nating ginagawa? At dahil dito tayo nagpo-focus, napapabayaan natin ang tunay na pagsunod sa Diyos. Amen. Kaya na, sabi ni Sister Merlin, maghapon sa naglaba. O yun yung gusto niyang gawin. Hindi yung kalooban ng Diyos na maglaba ka lang na maglaba. Di ba? Maghapon daw sa naglaba. Ewan ko kung ang Bible study siguro sa ibang bahay, baka hindi makating si Sister Merlin. Pagod na pagod eh. Napilitan dahil dito Bible study. Kaya mamimili ka eh. Ano ba, pagod na pagod ako o dadalo pa rin ako kasi kalooban yun eh, Mary's Day, di ba? Kaya sabi ng Panginoon, ang tunay na aking mga kapatid ay yung mga taong tunay na sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Sinabi niya po yun sa mga taong nakikinig sa Kanya, napakarami. Nilinaw niya. Niliwanag niya. Hindi iyan ang aking tunay na mga kapatid sa laman. Hindi yan si Maria ang aking tunay na ina. Ang aking tunay na kapatid ay ang mga taong nanalig sa akin at nagpapatuloy na sumusunod sa nais ng aking Diyos na nasa langit. Kaya mga kapatid, I want to encourage to all of you na panatilihin po natin sa bawat araw habang tayo nabubuhay, habang tayo may hininga, lagi nating susundin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay sapagkat iyan ang tunay na mga anak ng Diyos. Amen. Sapagkat kapag tayo tunay na anak ng Diyos, tayo po yung mga tagapagmana. Kapag tayo tunay na anak ng Diyos, tayo po ang babalikan ng ating Panginoon. Ano pa po ang sabi? Roma chapter 8 verse 15, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkup upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Hindi po espiritu ng pagkatakot. Hindi po espiritu ng kaduwagan. Ang tinanggap po nating espiritu ay hindi po espiritu ng pagkaalipin. Ang tinanggap po nating espiritu ay espiritu ng pagkupkup upang tayo po ay makatawag ng Ama, Ama ko. At tayo naging anak
ng Diyos. Dahil meron po tayong espiritong tinanggap mula sa ating Panginoon. Yan nga po yung trademark na tayo po ngayon talaga ay legitimate children of God. Galatians chapter 4 verse 6-7, at dahil kayo mga anak ng Diyos, isinusugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos na Ama, Ama ko. Ginawa kayo ng Diyos na mga anak at hindi mga alipin, at kung gayon, kayo'y mga tagapagmana niya. Kaya mga kapatid, talagang tayo po'y merong tinanggap na espiritu na mula sa ating Panginoon. Kaya tayo naging anak ng Diyos. And then, Hebrew chapter 2 verse 11-12, si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao at ang kanyang ama at ang ama ng mga taong ito'y iisa. Kaya't hindi niya ikinahihiyang tawagin silang mga kapatid. Sinasabi niya sa Diyos, ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang inyong pangalan sa gitna ng kapulungang ika'y papupurihan. Ang Panginoong Hesus po ang tunay po nagpapabanal. Ang Panginoong Kristo po ang tunay po talagang nagbibigay sa atin ng kalinisan, kabanalan. Kaya po dahil tayo'y kapatid ng Panginoon, itinuturing po mga kapatid ng Panginoon, dahil tayo po ay anak ng Diyos. Kapag tayo po talaga naging malapit sa ating Panginoong Kristo, ang Panginoong Kristo po ang patuloy pong gagawa at gagalaw sa ating mga buhay. Okay? Conclusion, John chapter 8 verse 42, sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, iibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Ito po ang sabi ni Jesus sa mga Hudyo na ayaw po siyang paniwalaan. Ito po ang sinabi ng Panginoon Hesus sa mga Hudyo na gusto po siyang patayin. Sabi ng Panginoon Kristo, kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, iibigin ninyo ako. Ang tunay po talagang mga tao na talagang laging anak ng Diyos at itinuturing po ang kanilang Ama ay ang Diyos. Dapat po, higit sa lahat, ang una po nating iniibig ay walang iba kundi ang bugtong na anak ng Diyos na Ama. Walang iba kundi si Kristo Jesus. Kapag tunay pong iniibig natin si Jesus, talaga pong tayo po'y tunay na anak ng Diyos. At ang mga tunay po talagang nagmamahal kay Jesus, talagang lagi po niyang gagawin sa kanyang buhay. Lagi po niyang bibigyan ng kasiyahan, karangalan, kapurihan ang Panginoon. Bakit? Sapagkat iniibig niya ang ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit minsan maraming hadlang. Kung bakit minsan hindi maganda ang ating sitwasyon sa buhay. Kung bakit minsan maraming bagay na parang humahadlang sa atin. Pero hindi natin kayang magpapigil. Hindi natin kayang huminto. Hindi natin kayang tumigil. Hindi natin kayang tumalikod. At talikuran na lang ang ating Panginoon na nagbuwis ng buhay, namatay sa krus, tinubos yung ating mga kasalanan at binigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng buhay na walang hanggan sa kanyang kamatayan sa krus. Kapag naunawaan natin kung gaano katindi ang ginawa ng Panginoon sakripisyo at hirap para sa atin, kahit kailan ay hindi natin tatalikuran, hindi natin talaga itatatwa, hindi natin babaliwalain ang ating Panginoon. At bagkus, patuloy tayo magbibigay ng priority sa ating Panginoon sapagkat minamahal natin siya. Hindi lang sa salita, kundi higit sa lahat sa gawa.